Paxilica. Makinig naman tayo dito sa isang pagkakataon. Isang tungkol sa Paxilica. Ito ba ay paginabang? O ito ba ay paginabang nila? O, pakinggan natin. Umupo ka dyan hanggang gusto mo. Dito ako. Balitang balita nitong mga nakaraang linggo. Binanggit pa ng Pangulo sa kanyang sumala, Paxilica, na may hatid daw na kaunlaran at maraming trabaho. Pero nakasisira naman daw ng kalikasan. Kaya ngayon pala, panay ng binabatikos. AI o Artificial Intelligence. Marami sa kayang gawin ng utak ng tao, halos kaya na rin ng mga makina at mga computer. Ginagamit na ngayon ang AI sa iba't ibang mga larangan, sa medisina, sa mga industriya at mga pabrika, sa engineering, research at data analysis, at kahit pa sa paggawa ng mga armas panggera katulad ng mga drones. Masaklap nga lang na ginagamit na rin ngayon ang AI sa paggawa at pagpapalaganap ng fake news o maling impormasyon. Pati sa ating mga cellphone o gadget, meron ng AI. Isang prompt o utos lang, pwede ka itong igawa o inventuhan ng litrato, video o anumang imahe. Kahit ano ring tanong, kaya nang sagutin ngayon ng AI. Parang madali at simple lang, pero sa likod ng lahat ng ito, may mga AI Biblia yan. data center kung saan Yan pinoproseso ang nangyayari ang nasa mga Biblia. pinapagawa sa Lalago ang AI buwan. sa loob ng naglalakihang mga building. May libo-libong mga computer na umaanda 24 oras. Meron ng nasa 40 data centers sa kasalukuyan ang Pilipinas. Ano ba Katulad ng naman? nasa Quezon City at ang kamakailan lang binisita pa ni Pangulong Marcos sa Angeles City sa Pampanga. Lahat po yan is designed our internal use. Kakaunti pa lang ito kung ikukumpara sa daan-daan na meron ang China at libo-libo naman sa Amerika. Bagamat dumarami rin ang mga lugar doon, kabilang na ang New York na tumututol o naghihigpit na sa pagtatayo ng mga data center dahil inuubos daw ng mga ito ang supply ng tubig na kailangan para palamigin o hindi mag-overheat ang mga computer at makina. Katulad ng ipinakita minsan ni U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez, garapon ng maruming tubig na nanggaling daw sa isang lugar kung saan may data centers na itinayo. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia, right after a data center was constructed. Ang kaso, ayaw daw ni President Donald Trump maungusan ng China ang Amerika sa larangan ng AI. Kaya bumuo si Trump ng koalisyon o alyansa ng mga bansa kabilang ang Pilipinas. Tinawag itong Paxilica. Paxilica, naging bukang bibig ng mga nagpoprotesta at maging ng gobyerno sa nakalipas na mga linggo. A product of the 23-member strong US-led Paxilica initiative. The Paxilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Ito pong aking pinatatayuan, pati po yung malawak na lugar dyan sa aking likuran. Dito daw po itatayo yung Paxilica Hub. Bahagi ng 1,600 hectares na pagtatayuan nito. In fact, nung lamang nakaraang linggo, meron ng anunsyo dito sa may bakal na yan. Nilagyan na yan ng tarpaulin para i-anunsyo na dito itatayo yung Paxilica Hub. Nakunan niya ng picture, kaya lang nung kasagsagan ng mga protesta sa Maynila tungkol dito, biglang tinanggal yung tarpaulin. Dito sa New Clark City, sa bayan ng Capas sa Tarlac, planong itayo ang Paxilica Industrial Hub.
ng manufacturing industry ang Pilipinas at hindi na rin maiiwan sa pag-usad palalo ng teknolohiya. Napakagandang pakinggan, pero ang tanong, mangyayari ba talaga? Itinuro sa amin ni Paul Vinuya ang mga lugar kung saan nabalitang itatayo ang Pac Silica Industrial Hub na mariing tinututulan ng kanilang organisasyon o grupo ang bayan. Mamaya tignan ko nga. Mahimo pala ng Baka yung area basyo ko kinuha na mo. maapektuhan. Dito ba? Sabi ng Hindi BCD, sabi. walang tatamaan. Parang pagkakatao lang ang binanggit niya. Pero kung talagang mag-a-actual tayo, ay napakarami po na talagang maapektuhan o mag-display. Sasakupin daw ng Pac Silica Industrial Hub ang mahigit 1,600 hectares o 400 beses ang laki at lawak sa Philippine Arena. Ang BCDA o ang Bases Conversion and Development Authority ang nangangasiwa rito. Affirm our shared commitment to transforming Luzon into a world-class economic hub. Sinadya namin ang opisina ng BCDA sa Tarlac para humingi ng panayam. Ilang beses din kaming nakipag-ugnayan para rito sa opisina ng Presidente at CEO o Chief Executive Officer nito na si Joshua Bingkang, pero abala raw ito. Pero sa nauna niyang mga pahayag, inisa-isa ni Bingkang at ng BCDA ang mga benepisyo raw na makukuha ng Pilipinas sa Pac Silica. Kikita natin, yan ang potential, 40 to 70 billion dollars. So, ang nakikita nating employment to be generated ay 130,000 to 150,000 jobs, high-quality jobs. Sinagot din ni Bingkang ang isa sa mga pangunahing issue o pangamba tungkol sa Pac Silica na may masama itong epekto sa kalikasan, lalo't uubusin nito o lubhang maaapektuhan ang supply ng tubig, pati na ng kuryente, mga pangunahing pangangailangan na ngayon pa lang kulang na tayo at nagbabadyang tagtuyot sa mga susunod na buwan at taon. Magkakaroon tayo ng sustainable water management. Kung dyan, ang target namin dyan ay surface water harvesting. May isang building na itatayo nila doon, gumagamit ng tubig na 1,100 na mga household equivalent sa isang araw. Wala pa dito yung gagamitin nila sa mineral processing. Sabi ng BCDA, rainwater harvesting na lang daw sila. Okay yun, kung tuloy-tuloy yung ulan, nakapusin pa rin sila. Ibig sabihin, kung tagtuyot, kaya dito parating na El Nino, saan sila kukuha ng tubig? Kukuha sila doon sa mga katabing mga bayan na kailangan din ng tubig dahil tagtuyot. So, agawan to ng resources. Isa sa pinakamalaking issue naman at kung protesta laban sa Pac Silica ay uubusin daw nito ang water at electric supply dun sa mga lugar kung saan itatayo yung kanilang data center. Katulad doon ang nangyayari na rin sa ibang bansa. Pero ang sabi naman po ng BCDA, yung daw kuryente na gagamitin, magagaling sa renewable sources of energy. Katulad po nitong nakatayo ng solar farm dito po mismo. Pero ilan lang naman daw yung nag-generate niyan compared dun sa requirement ng Pac Silica Hub na itatayo nga po dito. Bukod sa tubig, makonsumo rin sa kuryente ang mga data center. It will involve malaking power parang isang electric co-op kalaki. We're trying to figure out kung anong best na setup kasi mahirap na i-connect lang siya sa grid kaagad. Baka bumagsak lang yung grid pag nawala yung 1,000 megawatts na demand. Ang tatayuan ng Pac Silica, lupa raw ng gobyerno. Sabi nila, may lumabas, will displace indigenous people na katutubo natin, mga kapatid na doon. Ang proyekto po ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So, sa public land. Wala po ancestral domain title doon. Kaya ang mga residente sa mga barangay kung saan itatayo ang Pac Silica nangangamba ngayon, katulad ng mga tiga-barangay Santa Lucia, dito pa rin sa Capas. Taong 2024 at 2025 pa bago pa nagkaroon ng Pac Silica, may mga natanggap na raw silang naunang eviction notices mula sa PCDA. Pinapalayas na sila mula sa kanilang mga bahay at sakahan. Sabi ho nila kasama kayo sa apektado. Hindi namin
walang public consultation dito. Ang sabi ko kasi nila, government reservation daw po ito eh. Totoo po yun. Pero hindi na dapat dipitin ang mga patutubo. Actually, ito lahat military reservation. Sabi po nila, abandoned area lahat ito. Walang nakatira. Nung survey na ng DCPA. Pero, meron kami komunidad, meron kami eskwela, simbahan, lahat, meron kami rito. Ito naman, bibigyan kayo 30 days notice, paglika. Bukod doon sa sulat na humihingi na makipag-ugnayan yung mga residente sa BCBA, katulad mo nito, meron na rin silang sulat na natanggap ang nakalagay 30 araw na abiso para sa paglikas. So pinapaalis na yung mga taga rito. Bilang makataong pakikitungo, kayo po ay binibigyan ng 30 araw na palugit simula sa araw na pagkatanggap ng liham na ito. So May 2, 2024. So dapat nung June, pinapaalis na ho yung mga tao pala. At dapat Sinusunod yan. Ngayong taon, muli raw nakatanggap ang ilan sa mga residente ng sulat na paunawa o abiso galing sa BCBA. kumusta ko yung mga ano nyo ho, yung mga Nagagalit po sila dahil pinabahay-bahay nila. kami nagpupunta ko mga BCBA dito. Opo, bahay-bahay. Nung araw na kami naroon, may pulong ang mga tiga-barangay. Ipinahayag nila sa amin kung gaano sila kabalisa ngayon. Maaari, huwag na rin sirain kasi we contribute to the food and security ng ating bansa at yan ay livelihood din ng mga mamamayan at yung mga taong nandito po. Noon po, ang mga namumundok pinabababa, pero ngayon po, yung mga tao nasa patag, saan po sila pupunta? Tanong nila at reklamo, bakit daw ganon? Wala raw konsultasyon at basta na lang sila pinaalis. May ilan daw na inaalok ng bilhin ang kanilang mga sakahan, pero sa napakamura raw na halaga, 30 pesos per square meter o 300,000 pesos kada ektarya, katulad ni Tatay Joey. May alok po ba sila na bilhin yung lupa ninyo? Ang ano po nila, pipiliin 300,000 per hectare. Ilan ho bang hectares yung lupa ninyo? Sa daang, kapumigit na lang po. Napamala sa amin itong lupa namin, hanggang kaya namin, hindi kami pwedeng sabugit. Ngayon, kung gusto niya talaga yung lupa ko, kaya niya nasa tamang presyo. Ang problema, hindi lang iilang tao ang maapektuhan dito sa Paksilica. Buong mga komunidad, katulad ho nitong Barangay Santa Lucia, dito pa rin sa Capas Tarlac. Meron ng mga kanya-kanyang bahay yung mga residente, ang kanilang kabuhayan, mostly agriculture. Pag kukunin yung kanilang mga lupa para tayuan ng mga data center o mga AI hub, saan sila pupunta? Paano ang kanilang mga kabuhayan? Ito na yung saklaw na military reservation. Since na nag-BCBA na siya, no, ay yung part ng military reservation, yun yung tinatawag na New Clark City ngayon, na mayroong 9,450 hectares. Yung Paksilica is 1,620. Nakikita ko kasi yung dinadaanan natin. Ang ganda-gandang lugar. Napakalungtian pa, may mga ilang sakahan, ang yaman pa ng kalikasan, parang nakakaalala na pagdating nga ng panahon at nabuo yung Paksilica, mawawala lahat ng ito. Mawawala nga po yan. Tapos ang masakit dito, kukunin sa iyo yung lupa, tapos ibibigay lang yan o ibebenta lang yan sa mga dayuhan. Sila yung makikinabang at hindi talaga makakatulog talaga sa ating mga magsasaka at katutubo. Isa rin ang Sitio Binyayan sa Barangay O'Donnell, dito pa rin sa bayan ng Capas, na maaapektuhan ng Paksilica. May mga nakasalubong kaming katutubo na namitas lang sa mga damuhan ng kanilang hapunan. Larangga po. So, sili po yan. Siri ho ito? Dito lang sa lugar na ito ako nakakita ng ganitong gulay. Kuya Nika, anong pangalan mo nito? Larangga po. Saan po tinatanim mo ito? Tinatanim po ito dito? Inaano ni kinukuha lang sa bukid. Ano luto nito kuya? Pangsigang, puro, tingnan nyo. Ang yaman kasi ng lupa dito. Nakakapagtanim
sila ng mga gulay, talong kami nakita kanina, kamote, maraming palay. Tapos ito nga ako, may mga ganito pa din sa kanilang mga bukiling. Siguro hindi natin kilala itong gulay na to eh. Larang tapo. Yun. Ano ho, ito sa inyo nakuha to? Ang palaya ho ito no? Ang palaya ho ito no? Kamusta po kayo dito? Ano to? Saan niyo po nakuha? Yaman ng kanilang lupa o may ampalaya na si nanay o anong gagawin niyo dito, Nay? Ulam? Anong ulam? O gagawin lang yung laga. Lugar ito ng mga katutubong Aita. Masaya nila kaming binati nung una, pero hindi nagtagal. Naglabas na sila ng kanilang sama ng loob at mga hinaing. Narinig niyo na ho ba yung paksilika? Anong masasabi niyo ho doon? Ayaw po namin kasi po, dito na po yung talaga yung nakatira po talaga na nakatito. Dahil, baka po makukuha po yung maano po yung namin, wala na po kami titirahan po. Paano ho yan kasi kukunin daw ho yung mga lupa ninyo? Wala po kami dito sa Pinyaya. Sa Pinyaya, 62 pa na dito na kami. Ngayon po, basta-basta na lang po yung lupa namin. Sa inyo kasi po gagawin. Gagawin nyo kasi po sa ano? Sa gobyerno. May mga kinausap na ho ba sila sa inyo? Wala sila kinakausap kasi papasagin po yung ano. Kaya, Saan po naman yung ano na, wala kilala ng mga bisip nila ko dito sa namin. Paano naman po kami, mga anak namin kami dito nila. Saan po kami dadala? Tulad po ng kabayan namin, yung mga lupa namin. Tapos po saan palagan na kunin yung lupa namin. Ito po nag-anda o dati natin sa kami nililipat. Tukawa naman po kami. bago pa dumating ang mga Amerikano at saklat at ang BCDA at yung Paksilica, matagal nang naninirahan sa lugar na yan ang mga magsasaka. Ang unang may karapatan ay ang magsasaka, walang public consultation na naganap. Ang naobserbahan namin ay dahil project now, study later. Tanong din nila, bakit basta na lang sila palalayasin sa kanilang mga tahanan at kabuhayan sa nakalipas na mga dekada? Pero sasabihin ho nila sa inyo, "Jack, hindi naman yung lupa yan eh, lupa ng gobyerno." Hindi po. Sino pa yung gobyerno? Ano yung gobyerno eh? Tao. Kung walang tao, walang gobyerno. Halos siyang na dekada ng naninirahan at nagsasaka rito ang pamilya ng ngayon 84 anyos na si Tatay Asto. 12 ang kanyang mga anak. Lahat sila nagtutulong-tulong sa nasa 18 hectares silang taniman ng palay, gulay at mangga. Siya alam ng ating manggagaling ng abiso sa pag-ugnayan sa PCBA. Nabasa niyo na. Dahil hindi ko naman alam ang tumulong ba? Mababa lang natin pinag-aralan. At nakalagay po, ayon sa mga nakalap na datos sa census survey na naitala ng aming opisina, ang inyong lupang inokupahan na matatagpuan sa Sitio Dapas, Barangay O'Donnell, Capas, Tarlac, ay maaapektuhan ng proyektong New Clark City. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa aming opisina para mapag-usapan ang mga prosesong pagdadaanan ng proyekto. Inaalok na rin daw bilhin ang kanilang sakahan. Sa tingin niya ay bagsak presyong halaga. Sinabi mo ba sa inyo kung magkano po? Sinabi na sa akin, yung bawat isang hektarya sa lupa, 300. Gustong bayaran ng BCDA. Ako po kung tinatanong nyo, sasayaw ko sanang kabayad yung kwan dahil doon kami lang nabubuhay. Bagamat katulad ng mga tiga-barangay Santa Lucia, nababagabag din ngayon ang mga taga-Sitio Binyayan. Hindi raw sila makampante sa itinatayo ngayong mga gusali malapit sa kanilang komunidad. Hinala nga nila, nagsimula ng sip-sipin ng tubig mula sa lupa, bagamat hindi nila sigurado kung ito nga'y para na sa nabalitaan nilang proyektong Paksilica. In-stop na namin yan sa barangay. Magandang tanghali. Ano ba yung ginagawa ko ninyo dito? Nang? Sino po yung susuplayan ng tubig na hinuhukay po dito? Ang alam ko ma'am, yung
information technology. Tinanong namin ang BCDA tungkol dito. Nilinaw nilang hindi ito para sa Pax Silica. Gayunman, masisisi pa ang mga residente kung labis silang nag-aalala ngayon at nagmamatsyag din. Papaniwalaan ba nila ang mga pangako na sa ipinapangalandakang pag-unlad, hindi sila maiiwan? Ang gobyerno, libu-libong trabaho ang malilikha. Paano ang magsasaka? Pwedeng merong trabaho sa panahon ng construction. Pero pagkatapos noon, paano yung kabuhayan ng magsasaka na ang buhay namin ay lupa? Sinasabi ng iba na ang AI ay makakatulong sa buhay nila. Pero sa buhay ng mga magsasaka, magiging mitsa ng kanilang kapariwaraan at kahirapan. Bakit nagmamadali at ang sinasabi lang ay magkakaroon ng jobs, magkakaroon ng processing dito, magkakaroon ng AI. Pero yan ba talaga ang kailangan natin? Ang data centers ay pag-aari pa rin ng US. At magbabayad pa rin tayo kung kailangan natin gumamit. Yung ating nagiging contribution ay actually labor. Ang labor dito sa atin ay napakamura at binabarat pa. Ang problema dito ay kinakabit natin yung pag-unlad natin sa mga kailangan ng US at hindi sa mga kailangan ng mamamayang Pilipino. Sa tingin ng ekonomista at Professor Shelo Magno, dapat malinaw para sa gobyerno ng Pilipinas kung ano ang pinasok nitong koalisyon para sa Pax Silica at kung mangyayari ba talaga ang mga ipinapangako at ipinapangalandakan ng proyekto. We're talking of access to our natural resources. Paano natin ito mamamaximize para sa interes ng mga Pilipino? Dapat makita ng Pilipinas ang opportunity na ito na dapat hindi lang tayo basta-basta supplier ng raw material sa kanila. Pag tinignan mo yung gobyerno, parang tayo yung habol ng habol. Dapat ang nakikita natin dito, tayo yung may produkto tayo yung kailangan tayo yung may malawak na lupain. Pagpasok sa atin, binigyan natin ng libreng access sa natural resources natin, pero lahat ng negative effects ng operasyon natin, tayo din pala ang mag-internalize or maaapektuhan. Sino bang tatanggi sa pag-unlad? Lalo na sa isang bansang higit na nakararami ang mga mahihirap. Pero kung ang layunin ng Pax Silica ay iahon ng ating bansa, sana hindi masakripisyo o lalo pang masagasaan ang kalikasan. Dahil katulad ng alam at nararanasan na natin kapag humirap palalo ang buhay at sa mga peligro, sakuna o kalamidad, sino ba ang higit na tinatamaan at lalo pang maghihirap? Thank you for watching, mga kapuso. Pax Silica. Ayan ang view. Sana makabuo sila ng win-win solusyon. Itong Pax Silica na ito itatayo sa parte ng Tarlac. At ang gobernador ng Tarlac ay pumapayag naman siya, si Gobernador Yap. Ang tanong ano ba yan? Paginabang ba ng bayan o paginabang ng dayuhan? Yan ang ano. So yung lupa, yung kinalakihan na ng mga katutubo, maganda yung lugar sa maganda. Ang tanong, payag ba sila? Dapat consultation sila, mag-usap sila. At huwag silang baratin sa lupa kung sakali man. Hindi. Kung binabarat. Sige po, ang ganda na naman. Ito ang ibigay ni Jesus Brother Manny Bautista. Pax Silica.